Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 1 John chapter 3 verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. God, a loving Father. So dito po sa text natin today, makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos bilang kanyang mga anak. At hindi po ito nararanasan ng mga taga-sanlibutan kasi hindi nila kinikilala ang Diyos. Ano po? Napakahalaga nitong katotohanan na ito na ang Diyos ay isang mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Sa pag-aaral po sa Bible School, mahabang discussion po ang pag-aaral patungkol sa katangian ng Diyos. Pero mula sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, ano po, napakasimple lang pala na ang Diyos dapat makilala natin bilang Ama. Yung po, yung pinaka-basic na katangian niya. At sa John chapter 17, verse 23, mababasa po ninyo yung panalangin ng Panginoong Hesus dito para sa ating mga believers. Ito po yung sinasabi. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako. At sila, ang tinutukoy pong sila dito, tayong mga mananampalataya, tayong mga believers, ay minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. So, kung ako po ang tatanungin ninyo, napakalalim po nitong statement na ito . In other words, nakakalula. Kumbaga, ano po, ang sabi rito, yung pagmamahal ng Ama sa atin ay katulad ng pagmamahal niya kay Jesus. Siguro mapapatanong tayo, ano? Grabe pala yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga believers. Ano po? Katumbas or katulad ng pagmamahal niya sa kanyang anak na si Jesus. Ganun ba talaga, Pastor? Ano ang pruweba or proof ng katotohanan na yan? Ang sabi sa John 3:16, ano po, kung nauunawaan nyo ng lubos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin upang tayo ay maligtas. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ano po, kaya nga sabi ko sa inyo nakakalula. Napakalalim po nitong statement na ito. Ganun pala tayo kamahal ng Diyos. Bakit? Kasi sa simula't simula pa, gusto ng Diyos ng isang pamilya. Ano po? Parang isang ama na gustong makabuo ng pamilya, magkaroon ng mga anak. Di po ba? At sabi nga sa Ephesians chapter 3 verses 14 hanggang 15, siya ang pinagmulan ng bawat pamilya or sambahayan sa langit at sa lupa. So, ganun po ang concept dapat natin ng Diyos. Isang ama na gusto niyang iparanas yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. At mapapansin niyo po yan sa Psalm chapter 8 verses 4 to 6, yung plano niya sa tao. Ano po sabi rito? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang pinamahala. So dito makikita na ninyo, lilinaw na kung paano po nilikha ng Diyos ang daigdig at ang tao. Parang isang ama, na piniprepare niya yung lahat ng kailangan ng kanyang anak. Kumbaga, kung kayo po naranasan nyo ito sa unang pagkakataon, magkaka-baby kayo, anong ginagawa ninyo? Inihahanda nyo yung lahat ng kailangan ng baby. So, yung creation po makikita ninyo, everything na nakikita natin ngayon, nilikha yan ng Diyos para sa tao. Kasi tayong tao ang titira po sa daigdig na ito. So, ito yung ibig sabihin ng Psalm chapter 8, verses 4 to 6. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Labis yung pagmamahal
ng Diyos sa tao. Ano po? Labis-labis nga po yung pagmamahal niya sa atin na lahat ng nilikha niya, ano po, sa mundong ito, inihanda niya at ipinamahala niya sa tao. Yun po ang ibig sabihin niyan. At isa pang katotohanan na mapapansin natin dito, kung gaano tayo ka-special. Ang sabi rito, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Kita po ninyo? Napaka-special natin sa paningin ng Diyos. Minsan hindi lang ganun yung pagtingin natin sa ating sarili. Kasi nabago ang lahat ng yan nung ang tao po ay nagkasala. No? Ang tawag nga po diyan tayo ay bumagsak. Ano? Yung fall na binabanggit sa Biblia. Ang tunay na kahulugan niyan yung pagkakilala natin sa ating sarili. Dahil sa kasalanan, bumaba po. Pero kung titignan tayo sa paningin ng Diyos, mahal na mahal niya tayo at nilikha niya tayong mababa ng kaunti. Ano po? Sa kanya pong image and likeness. Kita po ninyo kung gaano tayo ka-special. So precious tayo sa paningin ng Diyos. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos, kapatid. You are special. Ano po? At yung lahat ng nilikha ng Diyos ngayon na nakikita mo, yan ay para sa iyo. Kaya dito maintindihan niyo po, no? Diba, laging sinasabi sa pulpito, the gospel is all about Jesus. Pero hindi po natatapos dun. Lahat ng ginawa ni Jesus ay para sa atin. Kaya inalay niya yung kanyang buhay dun sa krus. Yan ay para sa atin. Para ipaunawa na mahal tayo ng Diyos. Ngayon, naintindihan nyo na po. Ano po? Kaya, ano ang response natin dyan? Yung sinasabi sa 1 John chapter 4, verse 19. We love because He first loved us. Kaya, maski nung makasalanan pa tayo minahal na tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5, verse 8. Kaya dapat tumatak sa ating isipan yan, mga kapatid, upang maunawaan natin sa buhay na ito na tayo ay minahal ng Diyos. At in response to that, dapat mahalin din natin siya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa katotohanan ito. Minsan napakababa po ng pagtingin namin sa aming sarili. Pero kami pala'y napaka-special sa iyong paningin. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin. At kung gaano mo minamahal ang Panginoong Hesus, ganun din ang pagmamahal mo sa aming nanalig sa Kanya. Kaya nawa maintindihan namin itong katotohanan ito. Lumalim pa yung pagkaunawa namin sa pagmamahal mo sa amin upang mamuhay kami sang-ayon po sa iyong pag-ibig. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.